Pangalan ko ay Raf Junicio. Pakilala lang. I'm an entrepreneur. Nagne-negosyo din ako tulad nyo. At my work is mostly known in Luzon. I've won several awards. I've won awards in APEC, from WWF, from DTI, for good business. And I'm a DTI Go Negosyo mentor also. So, itong hapon na to, ikakwento ko sana kung ano yung natutunan ko sa pagninegosyo kasi balita ko, kayong lahat, gusto magnegosyo. Sino ba dito ang gustong yumaman? Taas kamay. Good. Mas marami dito kaysa sa kahapon. Mas okay yan. Ngayon, simulan ko lang. Nung kaka-graduate ko lang, business din yung ginawa ko, entrepreneurship. Nag-present din ako sa isang panel ng negosyo ko. Ang sabi ng isang panelist sa akin, Raf, maganda yung negosyo mo, pero wala siyang silbi sa bansa natin. Sabi ko, ano? Mas matanda sa akin nagsabi. I was 22, 23. He was 61 years old. So medyo na-shock ako. Grabe naman si sir. Parang taray. So sabi ko, sir, bakit po? Siyempre, gusto ko alamin bakit. Ang sagot niya ganito, sabi niya, yung negosyo mo kasi, yayaman ka, pero hindi yayaman ang bansa mo at hindi rin yayaman ang nasa paligid mo. So, ang ending niyan, pag ikaw mayaman at ang tao nasa paligid mo hindi, lagi kang in danger. Pwede kang ma-hold up, pwede kang pagkaingitan, baka hindi ka kausapin. At doon ko naisip ko nga naman, tama si sir, kasi sa Pilipinas, kahit lalaki ka, masasabi mo bang safe ang lahat ng kalye at iskinita sa'yo? Hindi, di ba? May mga area na dahil sa hirap ng buhay, siguro walang perang tao, baka nadalit sa drugs or nakainom, hindi safe. Whether you're in Mindanao, Visayas, or Metro Manila, lahat nasa Metro Manila. alam ko yung mga lugar na dapat hindi ka pumuntang mag-isa. Kung ihahambing mo ang Pilipinas sa bansa tulad ng Singapore, iba ang kwento. Sa Singapore, kahit babae ka, mag-isa ka sa eskinita, okay lang. Safe dun eh. Ano yung pagkakaiba? Kasi doon, halos lahat ng tao may trabaho. At doon yung trabaho, tama yung bayad. Hindi, maliit man, hindi ka gutom. Tutulungan ka din ng gobyerno. Diba? At doon nagsisimula yung kwento ko sa inyo. No? So, yung focus ng business na to is with regards to tourism. No? And siguro, ang pambunga dyan, ang tourism sa Pilipinas, we're well known internationally for beaches, diving. No? So, masasabi ko dyan, kung patay ang dagat mo, kung patay yung coral reefs, wala tayong tourism. Ibig sabihin, ang puhunan natin, yung kalikasan natin. Tama? Kung madumi ang beach, may bibisita? Kung 5-star ang hotel, pero madumi yung beach, may mag-swimming? Wala. Yan ang katotohanan. At dahil dyan, dapat maintindihan nyo din yung pagkakaiba ng extractive, yung may kinukuha ka, tapos wala kang binabalik, versus regenerative. Yung sige, may kunin ka, pero may babalik ka. Umiikot, imbis na one way. No? Kasi sa Pilipinas, ang yumaman sa bansa natin, nung unang panahon, ay yung mga extractive. Mining, lumber. Diba? May binalik pa sila? You judge by the result, parang wala. So dito, may litrato dito, matandang dumagat, kausap niya, isang malaking kumpanya, billion dollar company. Yung kumpanya gustong magtayo ng mega dam sa lupaing ninunong nila para sa tubig. Nasa balita to eh. Ang sabi ng matandang dumagat, Sir, gusto po namin ng development. Pero ang development sa amin, ibig sabihin yan, aalagaan mo ang lupa, aalagaan mo ang tubig. Hindi perfect development, pera lang. Dapat kalikasan kasama, tao kasama. At dyan nagsisimula ang transition natin, yung pagbabago ng business. Kaya nga merong sinasabing Sustainable Development Goals, SDGs. Baka nakita nyo na. Ang ibig lang sabihin no, dapat yung negosyo, hindi lang kuha na kuha, dapat pinapaikot yung kinukuha niya. And so,
ang Pilipinas, tayo, biktima tayo ng tinatawag na climate change. Umiinit yung mundo. So, nung summer, gaano kainit ang Zamboanga nung summer na to? 40, 43? Meron ba? Kanina may nagkwento 50, pumalo yung heat index, no? Sa Kasiguran, Aurora, pumalo ng 60. Ngayon, kausap ko ang doktor, kung 60 degrees Celsius sa labas, tapos diretso ka doon sa ilalim for 15 minutes, magkakasakit ka. What does that mean? That means the sunlight is toxic. Lason na siya sa katawan natin. Kasi magkakasakit na tayo eh. Baka mamatay ka pa, heat stroke. Ano pa nangyari? Yung mga halaman natin, nainitan. So dahil nainitan, hindi lumaki yung mga fruit, hindi lumaki yung mga rice hub, yung mga palay natin. Delayed yung harvest. So, sugar industry, delayed harvest. Ano pa nangyari? Mainit yung tubig. So yung dagat, umakit yung temperature. Dahil mainit, yung mga corals na nasa shallow area, namatay because of heat stress, namumuti sila, and then magiging kulay brown. That's what you call coral bleaching. Kapag ang coral namatay, for every hectare of coral na namatay, mababawasan tayo ng 1,000 kilos of seafood per year. 1,000 kilos of seafood, 1 hectare of corals. Sino ba dito kumakain ng seafood? Taas kamay. Okay. Gusto nyo bang magmahal ang isda? Yes? Gusto mo magmahal yung isda? Or baka mahal mo yung isda? Yes naman. So, recently, lumabas to sa online, locally and internationally, may bagong pangyayari sa mundo. Unang beses na 4 yung bagyo, sabay-sabay, at lahat sila pumampas sa Pilipinas. Sa Visayas, Luzon area, no? Ito yung litrato. Bakit ba yan nangyayari? Paliwanag ko lang. Yung sinag ng araw, papunta yan sa mundo natin. Tatamaan tayo. Kailangan natin yung araw kasi pag walang araw, masyadong malamig, magiging yelo lahat. So okay na may araw. Pero, yung surplus, reflected back into space. Kasi hindi naman natin kailangan lahat ng energy ng araw. We just need a little. Just to warm the planet. Ngayon, yung mga negosyo sa buong mundo, since the early 1500s, 1600s, they started to burn what you call greenhouse gases. These greenhouse gases are carbon dioxide, yung labas ng tambucho ng mga tricycle, jeep. These are methane. Yan yung amoy ng pagkain na napapanis na, di ba? Baho. Right? O utot nyo. Methane din yun, no? Meron din yung mga F-gases kung tawagin. Yan yung gas na labas ng aircon or ng refrigerator or ng hairspray. All these gases, what they do, kita nyo dyan, yung puting bilog na yan, they act as a mirror, para siyang salamin. So yung heat na palabas ng mundo, biglang reflected back inside. So babalik yung init, mas init sa Pilipinas, mas init sa buong mundo. So nangyari yan, palabas na yung init na nire-reflect ng mundo, dahil sa gases babalik, ang mangyayari, there will be hotter water, more evaporation. Pag ang tubig umakit sa langit, anong mangyayari pagkatapos? Ha? Magiging ulan, di ba? So, pag mas mainit, mas maraming paakit. Ibig sabihin, mas maraming pababa. Tama? These hot areas create weather disturbances, strong wind. At yan ang magiging bagyo. Doon siya nagsisimula. No? So tayo, dapat naiintindihan natin, lalo na kayo, magnenegosyo kayo or magtatrabaho sa isang negosyo, you'll be a leader. Saan ba nanggagaling yung mga gases na yan? Kasi in the course of doing business, lumalabas yan. No? And today, we need to be aware of that. Kasi at some point, magkakalimit ang negosyo about this. No? So, some examples, industry, so semento, bakal, meron din yung paggamit ng lupa. Ang pagkain nyo, kung beef, mataas ang methane. Ang gulay, mababa. Manok, medyo mababa. Baboy, mas mataas ng konti. No? Yung energy natin, iniiwan ba natin bukas yung laptop at yung ilaw sa gabi na walang gumagamit? Kasi madalas yung kuryente ng Pilipinas, dalawa pinanggagalingan. Una, gasolina, so lalabas yung dirty air. Next is charcoal. Nagsusunog tayo ng uling para magkakuryente.
again, that is polluting, and that will increase the heat and our climate story. No? So yung tourism story ko, connected to one, the ocean, and then to the mountain. No? So baka yung isa dito makarelate kayo. Yung Pilipinas noong 1900, may nangyari. Binenta tayo ng Spain sa Estados Unidos. Alam niyo ba kung magkano ang bili ng US sa atin? Anyone? Pag nakuha niyang tama, may price. Naku! Treaty of Versailles. No? So please Google it so you can read about it. But the US bought us for $20 million. Ngayon, sa history books natin, lumalabas na gusto tayong tulungan ng US. Tama naman yun, gusto tayong tulungan. Pero, syempre, tumutulong ka na, sana kumita ka na rin, diba? And this is where the business part of that deal comes in. Nakalagay sa meeting minutes ng Congress ng US, kausap nila presidente nila doon, nasabi nila, Mr. President, English muna, the Philippines has lumber to last us generations. 70% primary rainforest. And the fields of Luzon and Mindanao are more fertile than any field we have in California. Tagalog, Presidente, yung Pilipinas may kahoy na ilang henerasyon aabot yan sa atin. Yung lupa ng Luzon at Mindanao mas mataba kaysa sa anumang lupa natin dito sa US kahit na ang California. Kaya nila gusto ang Pilipinas. At kaya ang naiwan sa atin, yung mga produktong kailangan nila. Abaka, coconut, mais, diba? And so, what's happening, dahil wala nang puno, diba? Now it's less than 3% na lang yung puno na nandito. Effects are increased heat, so drought, right? Meron kaming mga farmer na kausap na wala nang tubig sa kanila. So kalahati na lang ng farm nila yung may laman. Nagutom ba sila? Hindi. Pero wala na silang pambenta. So, sino nagutom? Yung bayan na sinusuplayan nila. Ay, sorry, wala na kaming mabenta. Bili na lang kayo sa iba. Oh. Anong gagawin ng bayan? Siyempre, hihingi ng saklolo sa gobyerno. Saan kukuha ng palay, ng rice ang gobyerno? Sa China, sa Vietnam. Right? And then we also have wildfire happening. Meron na bang naka-experience dito ng wildfire? Na-experience ka? Nakita mo lang. And then yung mga bagyo natin, mukha na silang gripo na binubuksan sa langit. No? At syempre, baha. Grabe ang baha. Balita ko dito, grabe din. No? At ang puno, ang malaking puno, kaya niyang higupin hanggang 2,000 litro ng tubig bawat puno. So, halimbawa may bagyo na 1,000,000 litro ang tinapon niya dito sa Zamboanga. Ilang punong ganyan ang kailangan para higupin yung tubig? 1 million divided by 2,000. Ano sagot? 1 million divided by 2,000 is 500. Correct. So kung may bagyo na 1 million liters ang dala niyang tubig, kung meron ang 2,000 puno na sobrang laki, ubos niyang tubig na yan. Wala nang baha. So what's the solution to flooding? Tanim ng puno. Diba? Simple lang, simpleng math, no? Yung mga ilog natin, pag tag-init, mababawasan ng tubig. Dati may whitewater rafting sa Cagayan de Oro, all year round. Ngayon, seasonal na lang. Dati may whitewater rafting sa Cagayan Valley sa Luzon, all year round. Ngayon, seasonal na lang. Bakit? Because some of the rivers are losing 75% ng water nila. At ang magsasaka natin, nakasalala yan sa ilog tsaka sa ulan. Yan lang ang kinukunan ng magsasaka natin ng tubig. No? Hindi lahat may irrigation. No? Kaya ito, may papakita ko sa inyong maiksing video para mas maintindihan. Wait. Ito. So may dalawang box. Yung isa may halaman, yung isa wala. Yung nandito sa kaliwa nyo, dinidiligan, tingnan nyo, saan umaagos yung tubig? Sa taas, sa baba? Anong kulay ng tubig? Bakit siya brown? Dahil dala niya yung lupa.
Which is the healthiest part of the soil? Topsoil or bottom? No, topsoil. Lahat ng taba ng soil nasa taas. So ang mangyayari dyan, yung farmer na may lupang ganyan, magpapataba ka ulit kasi naagos na lahat ng healthy part ng soil mo. Ngayon, yung nasa kanan nyo, tingnan nyo, saan lumalabas ng tubig? Sa taas, sa baba? Anong kulay ng tubig? Malinis, di ba? Mabilis yung labas niya, mabagal. Bagal. Kung bundok yung dalawang yan, saan kayo mas safe? Yung sa kaliwa, sa kanan? Okay. Yan ang binibigay sa atin ng watershed. Yan ang binibigay sa atin ng rainforest. Kahit wala nang ulan, umaagos pa rin ang tubig. Yan ang sapa, yan ang ilog, yan ang waterfalls. Dati, nung bata ako, umakit kaming Baguio. Tapos nakita ko sa taas ng bundok, may waterfalls. Sabi ko, Papa, ba't may tubig sa taas? May gripo ba doon? Siyempre, di ko alam, di ba? Ngayon, naintindihan ko na. Kasi may puno sa taas, kaya may tubig. Walang puno, walang tubig. At kung gusto nyo, subukan nyo itong gawin sa bahay nyo kasi kaya nyo naman yung gayahin eh. Pag nagaya nyo yan, makikita nyo, ganun din talaga yung nangyayari. No? So, ang epekto, dahil wala nang gubat, walang tubig. Pag walang tubig, walang pantanim. Mahal ang kanin. Diba? 456 na ngayon kasi mahal ng gasolina. Ouch! No? Ngayon, may dalawang litrato dito. Yung sa kaliwa, yan ang madalas yung makitang bundok, yung walang tanim sa taas. Yung sa kanan, yan yung very dark, ibig sabihin may puno yan. Yung sa kaliwa, I call that golf course green. Kasi mukha siyang maganda kapag green, pag berde siya, pag tag-ulan. Pero pag tag-init, promise, sunog yan lahat. Yung sa kanan, yan yung dapat nating kilalanin na magandang bundok. Kasi yan ang bundok na may tubig, yan ang bundok na mas kaunti ang baha, at yan ang bundok na mas malamig. Kaya pinapakita ko sa inyo, para kayo din, naiintindihan nyo, pag umikot kayo ng Mindanao, ng iba't ibang bahagi ng Pilipinas, alam nyo na, ito, patay, ito, buhay. No? So, dito nagsisimula yung tourism program namin sa mga bundok na to. Bagong sunog. No? Katrabaho namin, mga AITA. No? At ang goal namin, objective namin, magtanim ng 4,000 hektarya. Rainforest and agroforest. No? 1 hectare is 10,000 square meters. Para lang alam niyo yung size. No? So ito yung program. It's called Tribes and Treks. And we do walking, no? Grab Carabao pag pagod na. Tapos may archery. And then meron ding herbal medicine. No? Sakit sa tiyan, sakit sa ulo. Muscle pain, meron. Tapos, ino-coach na namin yung community para yung masarap na luto, yan yung ilalabas. May halimbawa ako. Ang foreigner ba mahilig sa adobo? Yes or no? Yes. Ang foreigner ba mahilig sa paksiw na isda? No, hindi mo. Ayaw ng pagputi ang bisita mo, malamang ayaw niya sa paksiw. No? At yan yung mga tips na kailangan mo ibigay sa community. Ang foreigner na ba mahilig sa maanghang o hindi? Depende. Kayo dapat alam na yun. Kasi as a business, as a tourism, ang community hindi nila alam yan. Hindi naman sila makakalabas masyado. That's how we work with them. No? And then yan, may mga planting kami. No? So, what I'd like to do, I want to show you a short video about this whole thing. Oops. Pakita ko lang. Oh, may audio ba ito? Nandiyan ba yung audio? Yun lang. Hindi ko lang maabot yung audio. Wala, hindi abot. Sige lang. Since hindi abot audio, sir, baka kaya nyo gawa ng paraan. Punta muna kayo dito. So anyway, we started doing our tours. And yung mga tour, ang goal namin dyan magtanim. And we got to about 800 visitors a year sa isang village. No? 800 visitors. Ngayon, after our first tour, nakapagdala kami ng 20 packs. Okay na yun. No? So, nagdala kami ng food, pinaluto namin sa community, may nagkila ng kalabaw, may nag-tour guide, may kumanta. So, pagkatapos, sabi namin, Chieftain, ito po, 3,000, 4,000 pesos.
para sa community ng mga nagtrabaho. Ngayon, sa community to, ang 1,000 piso, maghihintay ka ng 1 buwan para lang makuha. Kasi mahirap talaga yung sa community. Malayo, wala sa daan, walang kuryente, walang tubig. Ang mga tao doon, halos grade 5 lang natapos, hindi marunong magbasa at magsulat ng mga tao dyan. So, ito na, excited na akong bigyan si Chieftain ng pera, first time, para maingganyo siya, business tayo, Chieftain. Si Chieftain naman, sir, huwag mo na akong bayaran. No? Sabi ko, ba't ayaw mong pabayad, Chieftain? Ang sabi niya ganito, sir, kung bigyan mo ako ng pera, baka magastos ko sa load, sa 3-in-1 na kape, o sa sigarilyo. Hindi naman yan papakinabangan ng community namin ng matagal. So sa English, ang sinasabi niya, sir, giving us money is not sustainable. Sabi ko, uy, grabe si Chieftain ah. Kahit mababa ang pinag-aralan, malalim ang kaalaman. No? At siya ang nagtuturo ng sustainability. No? So sabi ko, Chieftain, anong gusto mo? Sagot niya ganito, sabi niya, sir, kung seryoso ka at babalik, tignan niyo po yung lupaing ninuno namin. 4,000 hektarya pero walang laman. Laging nasusunog, wala kaming planting material. Pagbalik mo, dalhan mo kami ng buto at binhig. Kasi yun, itatanim lang namin at kahit nakawin, yung magnanakaw magtatanim. At ang makikinabang ang kabataan ng barangay namin, ng sityo namin, ng bayan namin. So, doon kami namulat sa katotohanan na may iba pa palang paraan para tumulong. No? So, dahil doon, ang ginawa namin, nagtanim kami. Simula sa punong kahoy, no? Teka lang. So, dito kami nagsimula. Wait, yung audio parang hindi gumagana. Sir, yung audio nyo, naka-on na? Sound settings. Speakers. Try natin ulit. Wala. Hindi gumagana. Anyway, sa kaliwa, 2017. Medyo kalbo pa yan. 2021, may 20,000 trees na kaming nabalik dyan. Lumaki. 2024, 62,000. Sige lang, sir. Ay, wala. Sir, wala pa rin yung sound system. Wala, sir. Baka sarado. Ayan yan, sir. Ayun. Wait, try ko ulit. Ba't ayaw? Sir, wala. Sige lang. Yaman na. Wala, di wala. So anyway, nagtanim kami ng puno. Marami nang lumalaki. Pero sinundan pa namin yun kasi hindi okay na kalikasan lang ang parang susunod-sunod natin. So we also started planting different crops. Sir, huwag mo nang kalikutin. Okay na. Hindi na. Okay na. So, yung pera na tinanggi ni Chieftain, ginawa namin, pinambili namin ng ube, seedlings mula sa Good Shepherd Sisters. So, biyahe kami Baguio, balik sa Bales, tinanim ka agad yung mga seeds. Yan na yung ube. Tapos tinining namin sila gumawa ng ube chips. Yung manipis lang, napakasarap niya. US style. And then, wala kaming budget. So, namumulot kami ng mga seeds sa ilalim ng puno. Nagtatanim, yan yung mga bisita namin, pinagtatanim namin sa nursery. And then 2016, lumalaki na yung mga puno. No? Paglaki ng puno, may shade, may lilim. Lalamig, up to 13 degrees cooler pag may puno. Malaki yan. Pag may puno, may bulaklak. Pag may bulaklak, may honeybee. Pag may honeybee, meron pang honey. At binenta ng community, at nung dumami yung supply, nagbebenta na rin kami sa Maynila. Yung mga community naman na may konting puno na, diretso kami sa agroforestry. Mga fruit trees.
mga sile, papaya, ngayon, 200 kalamansi. Nagsusupply sila sa mga hotel nearby. No? So, kabuhayan nila yan, no? Tapos, kawayan. Yung mga riverside, naglagay tayo ng kawayan dyan. And then, few years later, harvested. Ngayon, bamboo parol na binibenta din sa Manila, binibenta sa probinsya nila. Ang daming pwedeng kabuhayan mula sa kalikasan, di ba? At ang paborito ko, kasoy. Kasi kulang ang kasoy ng bansa. Galing sa China, Vietnam, halos lahat ng kasoy natin. At yung kasoy sa Palawan, kalahati ng puno nasira ng bagyo. So nagtanim kami with them. Ngayon, 30,000 na po ang punong kasoy ng community na to. At nagsusupply sila sa bayan nila, di ba? So may puno ka na, may kabuhayan ka pa, di ba? So yan yung ginagawa namin, no? Salamat. So, ulitin ko, yung sa taas, walang tubig, walang puno. Yung sa baba, may puno, may tubig na, no? At si Chieftain, dinagdagan pa niya ng 25,000 trees this year. So, nagtapos kami ng itong December with 90,000 trees already on the ground, no? Yun ang maganda. Matibay siya. And, baka natanong nyo, magkano bang kita sa mga ganyan? Ito, cashew. Minimum 100,000 per hectare. No? Intercrop lang kayo with other trees. Kape, yan, papasukin na rin namin. No? Yung kape, hindi siya pwedeng direct sunlight. Sensitive yung puno. So pag na full sunlight yan, patay yan. Or kailangan yung patubigan ng madalas. Yung pinakamasarap na kape sa Pilipinas, galing Kalinga, galing Cordillera, galing Bukidnon, usually, nasa ilalim sila ng shade ng ibang puno para control yung temperature. It's an agroforest tree, no? Tsaka, mahilig, sino ba dito mahilig sa tsaa? No? Mas kape ang bansa natin eh, pero halos lahat ng tsaa sa bansa natin galing India, galing China, galing Japan, tsaka galing United Kingdom na binili din nila sa India. So hindi ko maintindihan bakit hindi na lang tsaa natin yung gamitin. May tsaa sa kawayan, may tsaa sa anona, sa palaba, dahon ng kape, pwedeng i-tsaa. Ang dali lang yan, i-dry nyo lang, tapos pakulaan nyo, di ba? Kaya nyo ba yun? I'm sure kaya nyo yun, no? Now, yung wildfire I mentioned earlier, problema namin yan, yung si Chieftain may wildfire na kaharap niya. We lost 22,000 trees, no? And, ang nangyayari kasi, bumabaha. Grabe yung baha in the area during the rainy season, no? So ito, may lalaki, tumawid ng ilog para bumili ng bigas. Mga 8 feet halos yung ilog eh. No? So yan, August 1, 2023. Diba? Now, wait for it. 6 months later, February 23, 2024, 8 a.m., nasusunog na ang bundok. 2 p.m., wala na, sunog na lahat. Ganyan kabilis ang wildfire, buong bundok, lakas pa ng hangin. No? And so yun ang nangyayari sa ating mga kabundukan, sa ating mga ilog. Sumisigaw na sila ng tulong. Tulong, kasi puro baha, puro sunog, flood and fire. No? And so, kailangan natin gawan ng paraan. Diba? So kami, nag-research kami, saan ba nangagaling yung apoy? And true enough, dried grass. Di ba kanina yung golf course green na bundok? Yan na siya, pagpag-init. Isang sigarilyo lang dyan, liliyab yan lahat. Safe ba magkabahay dyan? Hindi, di ba? Hirap niyan. And so yung naging solution namin, imbis na putulin, tapos itapon lang yung damo, why don't we turn it into raw material? And yung pili namin produkto, ang tawag biochar, which is a level of carbonization. Alam niyo ba yung carbonized rice hull, yung ipa, mas medyo binablack, sino-char? Nakita niyo na yon sa mga farm? That is a kind of soil enhancer fertilizer. Pero ito, pwede mong gawin yung proseso sa dahon, sa damo, pwedeng sa mga twigs and branches. No? And ang maganda dito, yan po, no? Yan yung lutuan namin sa kaliwa. Ang maganda dyan, yung biochar,
malakas siya humawak ng tubig. Ito, papakita ko sa inyo. Oops. Ito. Yung sa kanan may biochar, yung sa kaliwa wala. Look at what happens with the water. Bakit yung kaliwa tumutulo, yung sa kanan hindi? It's because when you put biochar on your soil, for every 1 kilo you put, 5 liters of water yung hawak niya. Ganun siya ka-absorbent, di ba? So kung yung bundok mo, lagyan mo ng biochar, hindi mababawasan din yung baha. Hahawakan niya yung tubig eh, di ba? So, the other thing about it is yung biochar, pagpalaki ng halaman. Tignan mo to, yung sa gitna, yung roots niya, yung ugat niya yung umabot dun sa biochar sa baba. 5% lang ng soil yung may biochar. Tignan niyo kung gaano katangkad yung nasa gitna. Times 2 siya ng nasa gilid. Diba? Gusto niyo bang ganyan ang kalaki yung halaman niyo? And then, maganda pa sa biochar, pag niluluto mo siya, halos walang usok. Sa kaliwa, yan ang open fire, wildfire, di ba? Itim yung usok. Sa kanan, yan yung pagluluto ng biochar. Malinis yung buga. No? Yan ang maganda doon. And ngayon, yung biochar, ginagamit namin sa kasoy. At ang kwento ng community, sir, pag lagyan mo ng biochar, parang hinatak mo yung kasoy pataas kasi bigla siyang tatangkad. Kasi yung roots niya, makakahanap ng nutrients and water, kampante na siya. Pag solid na siya sa ilalim, tatangkad na yan. And what's nice, yung biochar, pag hinalo mo sa pintura, it can make it anti-rust, metal anti-rust, and it can lower temperature kasi heat insulating siya. Di ba ang iinit ng classroom natin ngayon? Pwede nating lagyan yan, no? And yung biochar, pwede rin siyang ihalo sa semento. Extender siya, no? To reduce carbon. Right? So, dito sa kwento ng bundok, dami nating nakita na siguro alam niya na yung iba't ibang parts nun, pero we're connecting the dots of your knowledge, di ba? Para mas malalim siya. No? At sa totoo lang, pag ang tao hindi niya naiintindihan, hindi niya aalagaan. Pero ngayon, mas naintindihan niyo yung bundok, naintindihan niyo yung ilog, naintindihan niyo yung tubig, naintindihan niyo yung init. Sana alagaan niyo para pag negosyo kayo, tourism or otherwise, mindful kayo, alam niyo kung paano gagalaw, no? At ito ang mapa ng Metro Manila, no? Sa kanan, yan ang Sierra Madre. 25% na lang dyan yung puno. Sa baba, yan ang Manila Bay. Masarap ang isda sa Manila Bay. The joke lang, hindi. Sobrang kadiri. No? Gusto naming linisin yung Manila Bay at gusto naming ibalik ang gubat sa Sierra Madre. Bakit tanongin ako, bakit sir, bakit dyan? Ba't sa Manila ba? Parang hirap ata dyan, syudad yan. Ang sagot ko dyan, dapat lang sa syudad. Kasi taga dyan ako eh. Dyan ako lumaki. So kailangan alagaan ko yung pinanggalingan ko. It's my hometown. In the same way, sana kayo, alagaan nyo yung bayan nyo. Wala namang mag-aalaga yan kung hindi tayo eh. So, yung kwento ko sa dagat, nagsimula kasi nakapagtayo ako kasama ng pinsan ko ng isang surf hostel sa La Union. Dati kubo lang siya. Lahat ng savings namin, pinasok namin tayo ng kubo, naparenta, tapos gumanda. Pinairam na rin kami ng pera ng bangko. Nakapagtayo kami ng mas maganda. Ngayon, habang nandyan kami, itong surf instructor ko, nag-post siya. Ang daming basura habang nagsisurfing. Tingin mo ba may magsisurf ulit pag ganyan ka dumi yung tubig? Wala na, di ba? So dahil sobrang dumi, nainis kami. At ito ang nakita namin, no? Kita niyo yung ilog? Grabe yung basura, no? Dami, di ba? Saan kaya galing yan? Alam mo kung saan galing yan? Kung lahat kayo kumuha ng isang bottled water tsaka isang plastic spoon and fork, pag tinapin niyo sa ilog, ganyan itsura. Yun lang. Kahit tig 2 piraso lang kayong lahat. No?
manggagaling yan sa atin. Grabe ang dumi niyan, no? At dahil grabe ang dumi, pag umabot yan sa dagat, iba na. Ito, tiyan to ng isda, yellowfin tuna. Tignan mo yung nakukuha ng mga isda sa loob ng tiyan ng tuna. Bottle cap, alam niyo yan. Mamaya, may suklay pa na lalabas dyan. Kasi ang isda, hindi niya alam kung yung plastic ay jellyfish, seaweed, or plastic. Di lang niya alam. Kalahati na po ng isda ay may plastic sa tiyan. Kalahati. So sino dito kumakain ng isda? Taas kamay. Okay, lahat kayo plastic. Diba? Sorry guys. Katotohanan lang yan. Okay. Ngayon, yung plastic ganito. Example lang ito. Exhibit A. Let's say, ininom ko to, tapos tinapal ko sa ilog. Aabot yan sa dagat. Eventually, itong wrapping na to will settle into the ocean floor. Pag nandito na yan sa baba, let's say coral to, yung plastic, hindi siya magpa-biodegrade, di ba? So, mangyayari, it will attract bacteria. That bacteria will cause the coral to get sick. 89% chance likelihood na magkakasakit yung coral. Ang 89% chance na magkasakit ka, ano ba yun? Di ba parang sure thing na siya? Sure na eh, parang vaccine na siya eh, di ba? Pag nagkasakit yan, hindi na yun magpaproduce ng pagkain para sa isda, mawawalan ka ng isda. Pag nawala yung coral, walang isda. No? And so I started calculating. Ang tanong ko, gaano karami ba ang seafood mula sa Manila Bay at magkano yung value nito? So we got data from the Smithsonian Museum. Ito yung calculation namin, you can double check. But we found that it's $16 million yung buong Manila area. At ito yung infographic. Manila Bay, 2.9 million kilos of seafood. Laguna de Bay, 900,000 kilos. Pasig River, 17,000. Yung bay nyo dito sa Zamboanga, kaya kong i-calculate kung ano yung seafood potential niya. I just need to know the coordinates. You can count that. Ngayon, ang tanong, kung may isda at seafood, kakainin ba natin? Siyempre, hindi ang dumi, di ba? But that's what we're missing. Ba't hindi natin makain? Dahil tamad tayo magtapon sa tamang lugar. Dahil gumagamit tayo ng hindi kailangan. So, ang mensahe, pag mas malinis, mas mura ang pagkain. Kasi, hindi mo sisirain yung corals. Pag mas malinis, mas mataas ang benta sa tourism. Kasi, mas maraming bisitang masaya. Di ba? And so, one of the things my friends and I did, we put up a group called the Plastic Solution. Ako, wala akong audio. Anyway, this is our feature on Al Jazeera. I'll walk you through lang, no? So, puro surfer kasi ang kasama ko. So, gumawa kami ng programa para maturuan yung mga tao kung paano alagaan yung kalikasan. So, pag nagsasurf kasi kami, minsan kami na yung mamamulot ng basura, pangit naman yung feeling na yun, diba? Kaya sa bisita. Eh, number 3 tayo sa buong mundo in terms of plastic waste, no? And then, tayong lahat guilty dyan, siguro. Magtapon na tayo ng plastic habang hindi nakatingin ng tao. Diba? Alam na yan. No? So, ang ginawa namin, yung plastic, imbis na itapon, pinapasok dyan sa mga bote. No? And then, hindi ko natapusin yung video. Ito yung result niya. Ginawa naming pader. Right? Itong pader, 10 tons of plastic. 10,000 kilos na nasa pader, imbis na nasa dagat. Yan na siya ngayon. O diba? Tingin mo ba? Di mo alam, diba? Basta, diskarte lang, creative ka lang, yung mason, kausap namin, tapos kumuha kami pintor na medyo makulit ang utak. Yan ang labas, no? Ngayon, ang mahalaga dito, yung plastic, dapat intindihin natin kung ano siya. Ang plastic kasi galing to sa langis, sa oil. So para magawa to, kailangan mo magsunog ng langis. Ibig sabihin, may lumalabas na carbon dioxide na pinag-usapan natin kanina. Yan yung nagpapainit sa mundo, na nagpapalakas ng intensify ng El Nino, tapos mas lalakas yung ulan. Diba? So, my question,
Pag nag-dine-in ba kayo, dapat pa ba kayong humihingi ng take-out na cups? Hindi, di ba? Itong kapihang to, tumambay ako dyan ng 6 na oras. Lahat ng may bilog, 2-3 oras silang kumain dyan. Pero lahat sila, plastic water bottle, take-out cup, plastic spoon and fork, plastic plate. Bakit? Ba't nyo dinadagdag yung basura? Dinadagdagan yung basura. Only 7% of our trash is recycled. 7%. Kasi kulang yung facilities. No? Ba't mo ba dadagdagan? Tapos, ikaw, kung negosyante ka, magkano ang packaging? Halimbawa, yung magandang baso ng Starbucks, magkano kaya yun? 5 pesos? 10 pesos? So, di ba kung ikaw negosyante, say, bili ako, sir, pabiling kape, pero may sarili akong bottle. So, dito mo na ipasok. Di ba matuwa ka? Makasave ka ng 5-10 pesos? So, bakit sila hindi nila ginagawa? Right? And that's what I'm sharing with you. Kasi, dumadami ang consumer ngayon, ang customer, na ayaw ng basura. Nagbabawas, no? So, kailangan din nating sabayan yan. Yung plastic, sa totoo lang, kaunti lang yung contribution na sa basura natin. Ang malaki talaga yung organic waste. Pero kasi nabubulok yun. Plastic hindi. And so, ang ginagawa namin ngayon, this year we piloted a program called Level Up Clean Up. Kasi nag-clean up na kami ng matagal since 2015 pa. Pero pag naglinis kami, ang tanong ng tao, sir, anong gagawin namin sa basura? What do I do after? So itong bagong program namin, kasana na namin lahat ng recycler. May plastic ka, linisin natin, tunawin natin, gawin natin keychain, gawin natin coaster, gawin natin crates. May cloth ka, dito tayo sa mananahe, gumawa ka ng mga bags, wallets, colorful na trapo. Meron kang grass, meron kang wood, gawin natin biochar, gawin natin lupa, seed balls for agriculture. No? Meron kang sachets, linisin natin, cut it up, gawin natin unan. So lahat ng basura may pupuntahan para maintindihan ng tao kung paano pa ikutin. No? Pero dapat tandaan, bawasan pa rin. Kasi sobrang dami lang talaga ng basura. At ito ang nagpapainit sa mundo natin. So, yan po yung mapa ng aming mga programa sa Luzon. Gusto rin namin isama ang Zamboanga. At siguro, para sa inyo, sino dito ang may active na negosyo na? Meron ba? Meron dun sa likod? No? Para sa inyo lang, yung negosyo nyo ngayon, yung produkto at service nyo, maaaring hindi yan ang product and service nyo 1 year, 3 year, 4 years from now. And on this slide, nakalista kung saan kami nagsimula. Nagsimula kami sa tours. Tapos, napansin namin, yung mga kliyente namin, natutuwa kapag na-educate namin sila. Like now, kung anong pinento ko ngayon, sasabihin ko yan sa tour. Pero naka-chop-chop siya habang nagpapahinga ng tao. No? Natuwa sila. So, puro schools pumunta sa amin. So, na-realize namin, education kami, hindi kami vacation. And then, from there, sabi namin, pwede rin itong gawing event kahit walang tour. So, dumami yung produkto kasi nakikinig kami sa customer. No? At yan din sana yung gagawin nyo. Makinig kayo sa customers nyo kasi sila ang magsasabi kung ano yung kailangan nila. Minsan sasabihin, minsan magtatanong sila. At ngayon, ito yung ginagawa namin. Educational ecotourism, then we do ecosystem restoration, and then mga produkto, yung asoy, yung honey, yung mga parol, then yung binibenta. No? And then, before I finish, I just wanted to put this here. I wanted to invite you guys to subscribe. There's a link here. If you go on that link, you will receive updates of latest news on sustainability, free events, tapos meron may mga paid events. No? And then you can also get news about grant opportunities or free travel opportunities. Kasi ako, in my process of doing business, maraming tumulong sa akin na nagbigay ng libreng pamasahe to Thailand, to New Zealand, to Laos. Dami mo natutunan doon. At kayo, pwede rin kayo mag-apply sa ganun. No? Gusto ko sana na taga rito yung makinabang sa ganung mga programa. So please, sign up, check out the websites there, and yung mga slides and everything nandyan din dyan sa website. So yun po, request ko lang na
please follow us on Instagram and Facebook. Right? Diyan din yung email namin. Maraming salamat at sana may natutunan kayo ngayon. Wow, that was indeed mind-blowing. The talk really reminds us that the growth and wealth requires consistent nurturing, rejuvenating areas that may seem stagnant. Therefore, we should start to do all the necessary sustainable actions for a more fruitful life here on Earth. And now, we are ready for the open forum. Do we have any questions from here? Okay, sino may tanong? Just raise your hand. Questions, clarifications. May tanong ba, guys? Tanong, guys. Libre ang tanong. Ayan. Very good naman tayo. Okay. So for the open forum, before you state your question, just indicate your name first and your year level, please. Good afternoon, sir. I am Malika John Rossi, PSHM 30. So, question ko lang, sir, is anong ginagawa dun sa mga basura, sir, na parang hindi na siya kaya i-recycle, sir? Tulad na? For example, sir, same dun po sa sinabi niyo yung sa mga cloths na pwedeng gawing kulay na basahan. What if yung cloth, sir, masyado na siyang parang sira, yung madumi na lata, or... Okay. So, kung sobrang sira na siya, what we've seen in the past, some people ginahalo into cement, right? Tapos, ginagawa siyang base. May video, I can send it to you guys. Kahit madumi tignan, pwede. Yung iba, repaint it, tie-dye. No? Siyempre, meron din napupunta sa landfill because very early pa tayo sa recycling stage. Pero, mensahe din yan sa atin kasi ang sunod sa plastic, may dalawang sobrang laking sources of waste. Yung una, yung gamit natin. Kasi ngayon, uso yung fast fashion, di ba? Yung parang, yung mura pero after 1 year, sira na. Ano ba yun? Itong pantalon ko, ano to eh, nakailang ayos ito, nahina dito sa gitna eh. Ano to eh, 7 years na to eh. No? So, matuto kayong mag-ayos ng sarili niyong damit. No? Yun yung kailangan ng bansag ng mundo natin eh. Thanks for your question. Thank you so much, sir. Any more additional question? Question? Guys, ganito. Kung hindi kayo magtatanong, ako yung magtatanong. Okay, so from here. Ayun po, good afternoon. My question is, since po yung organization nyo is nag-help ng sustainability sa environment natin, so I wanna ask if ano yung assistant or yung role ng government natin sa pagtulong po sa inyo? So, yung government, maraming sanga ang gobyerno natin, no? May university level, LGU, public school, national level, governor's office. We had the chance to work with different government agencies. We're DOT accredited, no? And then, sila, minsan may programa kami, magdadagdag sila. Pag nagustuhan nila yung ginagawa, ay nakakatulong. So dati, yung sa Zambales, sa mga AITA, nakita ng mayor na nakakatulong talaga. Sabi niya mo, sagot ko na yung mga plato ng pagsutubong para sa 20 bisita. At ang binigay pa niya yung wood, yung design, para maganda tignan, para yung uniform. Yung tourism office, nagustuhan din nila. Sabi na, sir, idagdag niyo tong sayaw, idagdag niyo tong kanta. Alamin ng mga matatanda. So nagbigay sila ng advice. No? Tapos nung nagbago yung mayor, balik kami, paalam, natuwa din sila. So, tanong nila, ano pa kailangan nyo? No? Ang masasabi ko dito, ang gobyerno, kapag pumasok ka sa pintuan nila at nagreklamo ka,
malamang pangit ang usapan. Pero pag pumasok ka sa pintuan nila at ikaw pa yung tumutulong sa kanila, ibabalik yan sa'yo. No? Yun yung experience ko dun. No? Siyempre, minsan, meron kayong makikita na hindi ginagawa ang trabaho, pero hindi lang naman sa gobyerno yan, pati naman sa corporation, ganyan din, di ba? Sa group mates nyo, may hindi nagtatrabaho, sigurado. No? O, tawa na. Alam na natin kung sino natamaan. Di ba? Pero, kailangan idaan sa magandang usapan. Yan yung pananaw ko. No? At kung hindi talaga kaya, edi sa iba ka muna mag-focus, wag muna dito. Baka hindi ikaw ang tamang magkwento. Baka dapat manggaling sa iba. At dapat maintindihan natin yan. No? Halimbawa lang, gusto kong kausapin yung governor's office ng Zambales. Wala akong kakilala. So, pag pumunta ako doon, wala, hindi nila akong papansinin. Di ba? Pero nagkataon na may isang event, nagaya yung kaibigan, uy, baka gusto mo mag-speaker parang ganito. Sakto, nasa harap yung anak ni governor. Ako nasa stage. Nasa akin yung laptop at presentation. Dito siya, papatay siya. Kuha ko siya. Kasi makikinig siya sa paliwanag ko. Kasi endorse, parang ano eh, maraming nagsabi ko ito, pakinggan mo. Diba? So yun yung isang halimbawa na minsan, hindi ka papakinggan dahil sa sitwasyon. Kailangan mo hanapin yung tamang sitwasyon para pakinggan ka. Or hanapin mo yung tamang kakampi mo na papakinggan ng iba. Ganun yung diskarte. Yeah, thank you for your question. Parang tinatawag ako sa likod at may magtatanong daw. Parang may bumubulong sa akin dito. Sino yung magtatanong? Okay, Alri! Alright, so hello sir, good afternoon. I am Alri from BSHM 4C. So, since as you mentioned earlier about the population, so this is not just a major concern question, but rather an encouragement. So, how would you encourage the all young entrepreneur facing the different challenges, especially we are arising the financial instability right now? To all the young entrepreneur here, how would you encourage? So, ang tanong mo ba, sir, paano kami gagalaw kung walang pera? Yes sir, exactly. Okay, sige. Thank you so much. So, ganito yan. Sa negosyo, kung tignan nyo online, yung mga balitang lumalabas, pag magne-negosyo ka, maghanap ka ng investor para may puhunan ka. Tama? Alam niyo yung Shark Tank? Yung iba? Diba? May mga investor, gano'n. Sa Manila, may kulturang ganun din na umiiral din na maghanap ka ng investor. Ngayon, yung negosyo namin walang investor. Ang puhunan ko, yung oras ko, laway ko, tsaka kung ano man yung kita ko mula sa... Nagtrabaho muna ako eh. Habang nagtatrabaho ako, sinimulan ko yung negosyo ko. Pag uwi ko ng alas 6, trabaho. 2 hours every day. Pagdating ng Sabado, half day sa negosyo yan. Pagdating ng Sunday, half day sa negosyo yan. No? Sige, mas kaunti yung fun time ko, pero pwede pa rin naman ako makipagbarkada. No? Pero desidido ako magka-negosyo. So hindi na ako naglalaro ng video game sa gabi. Hindi ako nanonood ng TV sa gabi. Inatupag ko yung mga customer. No? And I'll give you an example lang. No? Yung meron kaming binentang jams dati, isa kong negosyo dati. No? So, alam ko, nakahanap ako recipe for mango and calamansi. Bili ako 2 kilong mangga, 1 kilong calamansi. Niluto ko, pinenta ko, I earned 50%. I'm sure you can afford 2 kilos mangga at 1 kilong calamansi, di ba? So kung kaya ko, kaya niyo din. Pinaikot ko, I saved that, and then benta ulit. Lumaki yung puhunan ko. Lumaki siya kasi hindi ako gumagastos, hindi ako gumagala, hindi ako kakain sa labas. May girlfriend ako noon, yung girlfriend ko nilagay ko sa budget. Sabi ko, oy, sorry ha, hanggang McDo Jollibee lang tayo, hindi tayo pwede sa mga kabalin o sa mga buffet. Or minsan, pwede ba, doon na lang tayo sa UP. Ano na lang tayo, street food na lang tayo, fishball. Or minsan,
Magluluto na lang sa bahay, dala ko siyang pagkain. Diba? Kailangan eh. Siguro yung mga barkada kong lalaki, pinagtatawanan ako ng una. Ang kuripot mo. No? Pero ngayon, ako may negosyo, sila wala. Yun ang pagkakaiba. Diba? So, nung lumaki yung puhunan, sinubukan ko magbenta ng kotse. Buy and sell. Yung unang kotse ng magulang ko. So, sabi ko, ma, pa, total gusto yung benta. Ako na bahala. Bigyan na lang ang commission para makapag-practice ako. So, ginawa ko ng paraan. Sell, nabenta. May commission ako. 5,000 pesos. Sabi ko, okay to ah. So, naghanap ako ng second-hand na kotse na pwedeng paayusin tapos ibenta. 120,000. So, ito, mga isang taon na ako nagtatrabaho, may savings na ako, pero kulang yung pera ko. So, tinawagan ko yung isa kong kaibigan na alam ko ang kuripot din. Sabi ko, uy, may kotse dito, hati tayo. Bilhin natin, paayusin, patungan, ibenta. Game ka? O, game siya. So, binili namin ng 120, paayos, 15,000. Benta namin at 155. So, may extra money kami, tig 10,000 kami, masaya kami. Pinaikot ulit namin ng pinaikot, umabot kami ng 11 kotse. 11 kotse, tig 10,000, magkano na yun? O, diba? Ikot na ng ikot, pero nagsimula yan sa pagtitipid. Magdala ka ng bote ng tubig, magdala ka ng bakunan. Diba? Huwag kang kumain sa labas. Or kung merong extra na trabaho, kunin mo. Diba? May oras ka, gamitin mo. Kung tumatambay ka lang, natutulog ka lang, ano mangyayari? No? So, sana yung nagtanong sa likod, tayo ka ulit. So, sana nakuha mo yung diskarte. May oras ka, turn your time into money, work hard, and then save it, paibutin mo. No? My first travel program was worth 20,000 pesos. No? Today, we're able to sell times 10 of that kasi nagsisave kami. No? Lahat nagsisimula sa maliit. At hindi dahilan yung wala kang pera kasi meron ka namang oras. Meron pa ba? Additional?